riwang ng kanilang kaarawan. Maria Belina Celeste, Lilibet Alarcon, Sean Art Alarcon, Jessie Toledo, Maria Crisilda P. Puentes, Felix Panugaw, LB Estores, Marley Alipio, Linalyn Aligam, Clarita Tadena, Annie De Vera, Leong Yoksyong, Tres Angel De Leon, Mary Jean Telan, Pedro Cabakungan, Cherry Ann De Leon, Lolita Sacoles, Raven Ferrer, Dennis Jong, Mark Lawrence Bruno, Lilia Bruno, Aida E. Sakal, Lucilio E. Aguba, Wilmer Rafan, Cristita Baroga. Misa pasasalamat, Kevin Nathan Chong, Joey Chao Cheng, Marilyn Martin, Helena Fang, Giselle May Payton, Corazon Raboy and family, Jessie Pimenta and family, Saida Arellano and family, Judith Valencia, Celi Gapasin, Annabel Adato, Maria Cristina Panaligan and family, Maria Crisilda P. Puentes and family, Rinelin family, Balusa family, Sister Serna Panugaw Samoranos, Sister Crisilda Beno, Adocol family, Sister Vilma de la Vera and family, Mr. and Mrs. Lorna de Leon and family, Bruno and Marquis family, Marisa Rapan and family, Wu Ying, fast recovery, Emerita Beninsig, Nori Parsita, Mickey Jen Teofilo for his spiritual healing. Para sa mga yumao, Chan Honpeng, Hoy Wai Hua, Joseph Alayon, Marifi Matihana, Eleno Villarreal, Ninita Villarreal, Rosalina Raboy, Pedro Raboy, Antonio Raboy, Hazel Anconsi Sa Molina, Aurea Camelo, Agustin Camelo, Erlinda Banaog, Felix Panugaw, Emmanuel Gabriel Bino, Annie De Vera, Romeo De Vera, Jovito Ramirez, Nila Ramirez, Cristobal Hular Sr., Grace Solar Viterbo, Alexander Hular, Patricio Cabakungan, Camilo Cabakungan, Juan De Leon, Jonathan De Leon, Danilo De Leon, Juana Nicolas, Juanito Rafan, Romeo Anchita, Samantia Beninsig, Joem Beninsig, Jem Beninsig, Jacqueline Holigang, Angelita, Angelito, Benito Archeta, Hermana Archita, Jenicio Holinganga, Margarita Holinganga, Eunisa Goyang, Tinaro Sacole Sr., Jomar Manzano, Dante Valdez, Jimmy Manoson Jr., Graciano Sacoles, Conchita Fernandez, Lourdes Gagilunya, Corazon Banaag, Mark Teofilo, Baby Teofilo, Juliana Teofilo, Fortunato Teofilo, James Kalatan, Joy Giselle Kalatan, Val Brian Alan, Valerie Alan Gatongo, Berlinda Simeon, Vincay Simeon, Bolig Simeon, Arnolfo Quiñones, Mario Tabas, Pasig Istilong, Makoy Bambao, Noemi Lisican, Perry Mendoza, Robert Camacho, Johnny Estipa, Pelino Florisa, Eduardo Lorenzo, Denise Roberta Bruno, Gertrudis Marquez, Eusebio Marquez,
Juana Rodriguez, Eileen Joyce Botulan, Baby Angel Botulan, Juliana Sagan, Rosemary Sagan. Timoteo Romeo Rodrigo Ricto, Rodolfo Ricto, Ruben Jolita Ricto, Crisposo Natividad Fotusa. Losi Lobit Jerry Rodolfo Fotusa, George Ceridilio, Florentina Seirin Gassi, Mark Vencer Neri, Jumar Manset, Ombilina, Mary Jane Habab, Patricia Loisi, Magdaleno Sr. Virginia Marisa Jose, Fernando Tenorio, Joliet Tenorio, Asuncion Abarabar, Melising Season, Ading Season, Iling Serto, Vicente Agripina, Alising, Iling Adiling, Imon, Maniklang, Angelito Ariglado Sr., Rita Chito, Edgardo Margarita Manquera, Percy Arigado, Camille Ann Salaksakan, Medic Santos, Fernando Gonzalez Sr., Bernardita Gonzalez, Bonifacio Salapi, Cirilo Libradelia, Regina Managbang, Pablo Gonzalez, Roberto Salapi, Epipanio Libradelia Sr., Epipanio Libra Sr., Celso Doneri, Jennifer Donari, Domingo Salapi, Albino Salapi, Regina Castaneres, Marianita Gonzalez, Marlon Boyles, Conchita Gonzalez, Armelita Lua, Caridad Banag, and Jade Carl Candido. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Diyos ko, ikaw ang kublihan, tagapagtanggol kung tunay, iligtas mo't patnubayan niya ring aking abang buhay. Sa ngalan mo'y umiiral. Ang ating punong tagapagdiwang ay walang iba kundi ang ating mahal na pari, Reverendo Padre J. Francis Plandes, SBD. Magsitayo po tayong lahat at samahan natin ang koro sa pambungad na awitin. Sa ating banal na panalangin, ating isama ang karawan ni na Father Manoj Mulakal, Tita Molina,
at para sa intensyon ni Teresa Tasyongko, kagalingan ni Maria Bilen. Intention ni Lucy Guan, Gay Frichi, at intention ni na Calusa family. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Nahayag sa salmong tugunan ang buod ng mga pagbasa sa araw na ito. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Sa Diyos ba natin inilalagak ang ating pag-asa at pagtitiwala o sa kasalukuyan, sa ibang tao, sa mga hula o sa katanyagan? Manalangin tayong gabayan ng Panginoong may kapal ang ating mga pinahalagahan sa buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapapatawad ng lubos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na rin Birhing Maria, sa sa lahat ng mga ating mga santos, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpahayag
ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Hindi kasalanan ang magtiwala sa kapwa, ngunit maling ilaan ang buong tiwala at pag-asa sa tao o kaniyang mga gawa. Ang tanging naglalagak ng kaniyang buong pagtitiwala at pag-asa sa Diyos ay pagpapalain. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kaniyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa puon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siya binubulay sa araw, sa gabi at araw. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hanging umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ikalawang pagbasa. Dahil sa pilosopikal na pananaw ng mga sinaunang Griego, may ilang membro ng simbahan sa Korinto ang hindi makapaniwala sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Ang muling pagkabuhay ni Kristo na siyang saligan ng mabuting balita, ang patunay na mayroong muling pagkabuhay ang mga tao. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo at napapahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa banal na ebanghelyo.
Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala inyong tanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapuputan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit saba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Inyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Saba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Saba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat para sa homilya. Ito yung short form na Beatitudes kay San Lucas, doon kay Matthew, yung 8 mahaba, yung 8 Beatitudes. Ito man 4, pinagpala, yung 4 naman ay maging aba. Pero anong punto dito sa ating pagbasa? Ibig sabihin, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na mapalad, yung taong nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala sa pamamaraan ng Panginoon. Okay? Hindi ibig sabihin na mapalad automatic, pag mamahirap, mapalad ka agad. No? Mahirap pa, tapos chismosa, mapalad ba yun? Sabi nito, mapalad ko kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Ibig sabihin, yung dukha, yung blessed are those poor in spirit. Yung dukha parang gusto mong mapalapit kay Lord. Hindi siya material. No? Ibig sabihin dito, parang you want more time with the Lord. Gusto mo yung kanyang kaharian maghari sa buhay mo. Mapalad ka. Yan ang ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na, ay, pagdukha, yung mahirap, mapalad pala. Pero, ang hirap, parang gutom na gutom ka sa Kanya, gutom na gutom ka sa kaharian ng Diyos. Okay? So, mapalad kayong nagugutom. Mapalad ba yung nagugutom? Ayun, yung kapitbahay ko, yung amo niya, siya pinakain. Mapalad. Hindi, ang nagugutom dito sa tama, nagugutom sa righteousness, sa kapayapaan, ano yung justice, no? Hustisya, mapalad kayo. Kasi kapag kayo bubusugin, mapalad ba yung tumatangis? Mapapalad kayong mga tumatangis ngayon dahil walang Valentino, walang kadate, sapagkat kayo hindi man ibig sabihin. Ibig sabihin yan nga, tumatangis, umiiyak, dahil pag may nakita kang inaaboso, hindi ka natutuwa. Pag nagmumura, nagsasalita ng hindi maganda, dapat hindi ka natutuwa. Bakit ganyan siya? Pero yung iba pa, pag nagsasalita ng
nagmumura, pinapalakpakan pa. O paano na. So, ibig sabihin, mapalad yung mga tao na parang dapat hindi ipopromote yung sanlibutan. Ang ipopromote natin, yung values, yung kaharian ng Diyos. Okay? So, ang blessedness, ang mapalad pala, ay yung gumagawa or sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung gusto niya, ang kaharian ng Diyos, ang maghari. Okay? Yun ang mapalad. So, hindi lang sa material na bagay, mapalad siya. No? Nag-OFW. Tapos ngayon, malaki ng bahay niya. No? Malaki ng bahay niya. Well, blessed ka ganon. Pero ang tunay na blessed, ang tunay na papalad, ang focus niya, ang kaharian ng Diyos. Diba? Maganda nga dito, sinasabi sa ikalawang pagbasa. Sinabi dito na, at kung hindi muling nabuhay, si Kristo daw, yung ating pananampalataya, walang katuturan. Okay? Useless yung ating pananampalataya. Dahil muli siyang nabuhay, ipinakita dito na may buhay na walang hanggan. So ang buhay natin sa mundong ito, hindi to tunay na buhay. Temporary lang to. Ang tunay na buhay, yung kay Kristo. Kasi muli siyang nabuhay. Okay? Buhay na walang hanggan. Ito ang sinabi ni San Pablo. Sabi dito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang. Umasa ka kay Lord, sumusunod ka kay Lord, para lamang sa mundong ito, sa buhay na ito lamang. Tayo ay pinakakawawa sa lahat ng tao. Pag sumunod ka lang kay Lord, dahil gusto ko lang ma-bless, no? Pero hindi mo nakita na may buhay na walang hanggan. Parang sinabi ni San Pablo, kawawa ka naman. No? Yung pananampalataya mo hanggang dito lang sa lupa. Kawawa ka naman, ang pananampalataya mo parang nakatingin lang pag yumaman ka, maraming blessing, hanggang doon na lang ba? Pero gusto ni San Pablo, yung muling pagkabuhay, ang buhay na walang hanggan. No? Yun ang sabi ni San Pablo, kawawa ka pag ang iniisip mo, ay na-bless ako ni Lord. No? O maraming ganito, maraming pinagpala ako, material. Sabi ni San Pablo, importante yan. Pero pag hanggang doon na lang, sabi ni San Pablo, kawawa ka naman. Meron pang tunay na pagpapala ang buhay na walang hanggan. Maski wala kang material, pero inisip mo si Lord, umasa ka sa kanyang kaharian, mapalad ka. So, yun ang sabi ni San Pablo, na hindi lang tayo, sabi dito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo ay ang pinakawawa. Dapat ang pananampalataya natin sa kabila ng mga paghihirap, pag-uusig sa mga trial sa buhay, dapat ang pananampalataya natin nakatuon sa kanyang kaharian. Hindi lang dito, Lord, nagsimba naman ako, Lord. Bakit wala kong ganito, Lord? Lord, nagdasal ako, Lord. Hanggang ngayon wala pang Valentine's Day, Lord. Ganun. Lord, gato, Lord. Huwag mong tingnan yan. Tingnan mo yun, ang kanyang kaharian. Okay. Maski nandito, may mga pagsubok, hindi ka gumigive up dahil naniniwala ka. No? Yung pananampalataya mo, magdala sa tunay na pagpapala, buhay na walang hanggan. Diba? Sabi dito sa unang pagbasa, ito ang sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang, ano daw? Sinumang, hindi kayo nakikinig. Paparusahan ko ang sinumang tumalikod sa kanyang boyfriend. Ay, hindi mo. Paparusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan sa buhay. Okay? Para bang, sabi nila, paparusahan ka, parang pag ang tiwala mo sa tao na lang, sa material na bagay, paparusahan ka na hindi ka pagpalain ni Lord. Pero, ngunit, ang maligayang tao na nanalig sa puon, pagpalain ang umaasa sa Kanya. Okay? Pagpalain daw ang, umaasa kay Lord. No? Maski walang-wala ka na, pagpalain ka. Tingnan mo si Job, di ba? Unti-unting nawawala ang kay Job, pero hindi gumigive up si Job.
Anong nangyari kay Job? Binalik lahat ni Lord 4 times over pa. Okay? So ang pagpapala pala, yung pagtitiwala kay Lord. Huwag mong tingnan yung pagpapala sa material. Bakit siya? Sometimes, kino-compare natin. Bakit yung kapitbahay ko, merong ganyan, ako wala? Bakit siya merong ganyan? The more you compare, ang pagpapala natin, ka-focus kay Lord. Huwag sa material na bagay. Ang tagal-tagal ako dito sa Hong Kong. Tapos ako wala pa akong sa bahay, ganito. Ito bago-bago lang. Baka sip-sip kasi ito. Kay ma'am. Oh. Huwag niyong ikumpara ang buhay niyo sa iba. Focus ka lang kay Lord. Iba yung pagpapala mo. Okay? Masking walang-wala ka, pero tingnan mo, good health mo, masaya naman yung pamilya mo, okay naman yung mga anak mo, huwag mong ikumpara. That's why yung demonyo, papasok sa'yo, ikumpara yung buhay mo. Tagal ka na dyan, ikumpara mo. The more ikumpara ang buhay mo sa iba, hindi ka maging masaya. Bakit ganyan siya? Bakit ako wala? Tuloy ka lang kay Lord. Ang focus mo sa Kanyang kaharian. Pag nakafocus ka sa kaharian ni Lord, pagpalain ka ni Lord. Okay, so ito yung punto ng ating pagbasa, yung pagtitiwala sa Kanya. Di ba? Maganda nga yung description, ang sino mang nagtitiwala sa Kanya. Di ba? Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, no? Sapagkat mamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan at wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. So ang tao daw nagtitiwala kay Lord, parang yung halaman na tinanim sa tabi ng batis or ilog. Maski may El Nino, walang tubig, hindi nag-alala dahil may tubig. No? Para bang ang taong nagtitiwala kay Lord, maski may problema, pagsubok, no? Malapit ang contract, paano to? Baka hindi ako i-renew. Hindi natatakot dahil kasama si Lord. No? So pagkasama natin si Lord, di ba? Meron tayong tradisyon o gali, kasapi ng community natin, o bago alis ang Lord, samahan mo ako ngayon, Lord. Maski anong mga pagsubok mo, sasamahan ka ni Lord. Punta ka ng immigration, sasamahan ka ni Lord. Big na lang bumabait yung officer sa iyo. O, sasamahan ka ni Lord. Okay? So, yun ang tao daw na nagtitiwala sa Panginoon, no? Maski may mga bagyo sa buhay, problema, hindi gumigive up dahil doon siya nagtitiwala sa Panginoon. Hindi sa tao. Kasi pag nagtitiwala ka sa tao, iiwanan ka lang doon. Bugbugin ka pa noon. Doon ka magtitiwala kay Lord. Of course, importante yung kaibigan, pero number one nating pakinggan, si Lord. Pag si Lord ang ating inuuna, pag si Lord ang ating pinapakinggan, tayo ay mapalad. Okay? So yung ebanghelyo natin dito ay nagpaalala na hindi to about poverty, hindi yung umiiyak. About sila ay umiiyak dahil sa may mga injustice, may mga hindi maganda. Pag nakita mo, pag may mga hindi maganda, parang nagagalit tayo. Dahil Kristiyano tayo, hindi dapat, parang hindi yan kalooban ni Lord. Dapat hindi mo odyukan, okay lang yan. Pero pag tunay ka Kristiyano, naninindigan ka. Nagagalit ka, bakit ganun yung kaibigan ko? Bakit ganun siya? Kasi may asawa na yun, pero bakit ganito siya, ganito, ganyan. O, parang hindi ka happy. Friend, hindi dapat ang kaharian ng Diyos ang maghari. Hindi ka matuwa sa mga kasamaan. Pero ipaglaban mo yung kaharian ng Diyos. No? Yun ang ibig sabihin, mapalad ka. Dahil hindi ka sumusunod sa makamundong pamamaraan. Ang sinusunod mo, ang pagpapala pala, ay ang pagsunod sa pamamaraan ng Panginoon. So sa ating banal na Eucharistia, humingi ito sa Panginoon yung grasya na yung ating commitment bilang Kristiyano, yung commitment natin para sa Kanyang kaharian. At maghari ang Kanyang kaharian kung ating isa sa buhay yung ating pananampalataya.
yung values of the kingdom. Amen. Magsitayo ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay nagmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto, huhukom sa nangabubuhay at nanampalataya na ta. Sumampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin, O Diyos, amang mapagpala, upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob kaming dumadalangin, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing magpakabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maalala nawa naming tunay kaming pinagpala sapagkat nariyan lagi para sa amin sa Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Sa pagmamahal
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagay natin ay kalooban ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Cardinal Stephen aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, St. Arnold Jansen, St. Joseph Freinademetz, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bago natin dasalin ang Ama namin, manahimik muna tayo sandali at sa tahimik, humingi tayo sa Panginoon ng grasya na magtiwala sa Kanya, magtiwala sa Kanyang pamamaraan. Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Kung anumang mga problema na hinaharap natin ngayon, magtiwala sa Panginoon. Ang kanyang
ang kanyang pamamaraan ang magdala sa atin ng ating tagumpay. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, Father.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na pagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo na mga gagaling na ako. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinibigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Prayer for the Jubilee 2025 Pilgrims of Hope. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit,
Reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, atin pong pasalamatan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng grasya na ating tinanggap sa banal na misa. Tinatawagan po yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo ng kanilang kasal sa buwan ito na pumunta sa harapan para sa espesyal na panalangin. Salamat po. Birthday ng February. Dito sa harap for the blessing. Oh, dito sa harapan. Wow. Happy birthday. Panginoon, salamat sa banal na Eucharistia na nagbibigay sa amin ng lakas sa aming pananampalataya at nagbibigay ng liwanag at direksyon sa aming paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Salamat sa biyaya ng buhay at biyaya ng pag-iisang dibdib. Panginoon, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan at kanilang anibersaryo sa kanilang kasal sa buwang ito. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan, kalakasan, upang patuloy sila sa kanilang pagmimisyon para sa kanilang pamilya at para sa iyong simbahan. Panginoon, patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang hindi sila manghina sa kanilang pagsunod sa iyong kalooban. Kung sila may nanghina na Panginoon, nawa Eucharistia, maging lakas sa kanilang pamumuhay. Panginoon, ipadala mo ang Banal Espiritu Santo, Banal na Anghel upang sila gabayan at protektahan sa kanilang pamumuhay at paglalakbay bilang migrante. Ilayo mo sila sa lahat ng masama at ay maging matatag sila sa mga pagsubok sa buhay. Dalangin namin, Panginoon, na makamtan nila ang kanilang mga panalangin kung ito ay iyong kalooban. Panginoon, salamat na sila naging bahagi sa aming komunidad, na maging instrumento din sila sa iyong pagmamahal at pagpapala sa kapwa. At ang pagpapala ng makapangyarang Diyos ay sumasa inyo sa ngalan ng Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsi kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.